Mga ka-confess, bago natin simulan ng wild at nakakapanabik na kwento ngayong araw, nais ko muna kayong imbitahan na mag-subscribe sa YouTube channel ng Tagalog Wild Confession. Dito, hatid namin ang maiinit, mabibigat at makabuluhang mga kwentong siguradong tatama sa damdamin. Paalala lang po, ang lahat ng kwentong maririnig ninyo ay pawang katang-isip lamang at ginawa para magbigay aliw at aral. Anumang pagkakatulad sa tunay na tao o pangyayari ay hindi sinasadya. At ngayon, mga ka-confess, ihanda nyo na ang sarili ninyo dahil isa na namang nakakaintriga at kapanapanabik na Tagalog Wild Confession ang inyong mapapakinggan. Simulan na natin. Dear Ate J, itago mo na lang ako sa pangalang Rael. Hindi ko alam kung saan magsisimula. Pero siguro mas mainam na balikan natin ang lahat sa isang baybayin sa Laguna kung saan ang hangin ay amoy lawa at ang bawat kanto ay saksi sa mga bawal na tinginan. Lumaki ako sa isang pamilyang konserbatibo. Tipikal na pamilyang Pilipino na ang tingin sa moralidad ay itim at puti lang. Walang gray area. Kaya siguro ganito katindi ang bigat sa dibdib ko ngayon. Dahil ang buhay ko, na dati ay kasing linaw ng tubig sa talon ng pagsandyan, ay naging kasing labo na ng putik pagkatapos ng isang malakas na bagyo. Nagsimula ang lahat 3 taon na ang nakararaan. Kasagsagan ng pista sa aming bayan. Doon ko unang nakilala ng malaliman si Marco. Si Marco ay asawa ng kababata ko na si Elena. Matangkad siya, medyo moreno, at may mga matang tila, laging may itinatagong kwento. Sa madaling salita, siya ang definisyon ng isang macho na lalaki sa aming probinsya. Noong araw na yon, kinuha nila akong ninong para sa binyag ng panganay nilang anak. Isang malaking karangalan, di ba? Sa kultura nating mga Pinoy, ang pagiging kumpare ay higit pa sa pagkakaibigan. Ito ay isang banal na ugnayan, isang pangako na gagabayan mo ang bata at ituturing mong kapatid ang mga magulang nito. Paring Rael, salamat at tinanggap mo ang pagiging ninong ni Baby EJ. Sabi ni Marco, habang inaabutan ako ng malamig na bote ng beer sa gitna ng handaan. Wala yun, paring Marco. Alam mo namang malapit sa akin si Elena. Parang kapatid ko na yan. At itong si EJ, siguradong aalalayan ko hanggang sa paglaki. Tugon ko. Noong sandaling iyon, wala pa akong nararamdamang kakaiba. Ang tanging alam ko lang, kampante ako sa presensya ni Marco. Pero habang tumatagal ang gabi at habang paubos na ang mga case ng beer sa ilalim ng punong mangga, doon nagsimulang magbago ang ihip ng hangin. Nagkukwentuhan kami tungkol sa buhay-buhay. Si Marco, na isang engineer sa isang malaking planta sa Laguna, ay madalas palang malayo sa pamilya dahil sa mga site visits. Ako naman, bilang isang freelance architect, ay madalas lang sa bahay o sa mga coffee shop sa tapat ng lawa. Minsan pare, nakakapagod din. Yung tipong pag-uwi mo, pagod ka na, tapos kailangan mo pang maging haligi ng tahanan na walang kahinaan. Pagtatapat ni Marco habang nakatingin sa malayo, napatingin ako sa kanya. Iba ang paraan ng pagsasalita niya. May lalim, may lungkot, na hindi mo makikita kung titingnan mo lang ang panlabas niyang anyo. Doon ko napagtanto na pareho pala kaming may mga maskara na isinusuot para sa mundo. Nang gabing iyon, bago ako umuwi, hinawakan ni Marco ang balikat ko. Isang simpleng topic lang dapat, pero tumagal ito ng ilang segundo. Salamat Rael, sa pakikinig. Bihira ang lalaking nakakaintindi sa kapwa lalaki nang walang panghuhusga. Hindi ako nakasagot agad. Tumango lang ako at ngumiti. Pero pagtalikod ko, naramdaman ko ang kakaibang kaba sa dibdib ko. Isang kaba na hindi dapat nararamdaman ng isang ninong para sa kanyang kumpare. Lumipas ang mga buwan. Naging madalas ang pagbisita ko sa kanila. Minsan, dala-dala ko ang mga gamit ni Baby EJ. Pero ang totoo, ang hinahanap ko ay ang mga pagkakataong kaming dalawa lang ni Marco ang magkausap. Nagsimula ito sa mga simpleng text, "Pare, musta ang trabaho?" Hanggang sa naging pare,
punta ka dito. Shot tayo. Wala si Elena, nasa nanay niya. Doon sa likod bahay nila, sa ilalim ng madilim na langit ng Laguna, unti-unting nabuo ang isang ugnayan na hindi namin mapangalanan. Naging confident namin ang isa't isa. Sinabi ko sa kanya ang mga frustration ko sa buhay at ibinahagi naman niya ang mga insecurities niya na hindi niya masabi sa asawa niya. Hanggang sa dumating ang isang gabi na talagang bumago sa lahat. Umulan ng malakas noon. Hindi ako makauwi dahil baha na sa mga kalsada patungo sa amin. Dito ka na muna pare, delikado ang daan. May extra namang kwarto sa itaas, alok ni Marco. Noong oras na yon, tulog na si Elena at ang bata. Nakaupo kami sa sala, tanging ang tunog lang ng ulan sa bubong ang naririnig. Naglabas si Marco ng isang bote ng alak. Isa na lang pare, pampatulog. Habang umiinom kami, naging mas personal ang usapan. Hanggang sa nauwi ito sa isang katahimikan na sobrang bigat. Isang katahimikan na punong-puno ng tensyon. Rel, tawag niya sa pangalan ko. Hindi pare, kundi ang pangalan ko mismo. Tumingin ako sa kanya. Ang lapit na ng mukha niya sa akin. Amoy alak, amoy ulan, at amoy ng isang panganib na alam kong hindi ko dapat suungin. Pero sa halip na lumayo, nanatili ako. Hinahanap-hanap ng katawan ko ang init na yon. Marco, huwag... Bulong ko? Pero ang totoo, ang puso ko ay sumisigaw ng kabaligtaran. Alam ko, Rael. Alam kong mali. Alam kong magkumpar tayo. Pero hindi ko na kayang itago to. Sagot niya. At doon, sa gitna ng katahimikan ng gabi sa Laguna, nangyari ang unang pagkakasala. Isang halik na nagsilbing mitsa ng isang apoy na alam naming susunog sa aming lahat. Isang halik na naging panimula ng isang lihim na relasyon sa ilalim ng anino ng aming pagiging mga ninong. Matapos ang gabing iyon sa sala, tila nag-iba ang kulay ng mundo para sa aming dalawa. Ang sikat ng araw sa Laguna ay hindi na kasing liwanag ng dati. Parang laging may aninong nakabuntot sa bawat galaw ko. Pagkagising ko kinabukasan, ang unang bumungad sa akin ay ang mukha ni Elena na nagluluto ng almusal. Masaya siyang nagbabati ng itlog. Walang kamalay-malay na sa mismong sofa kung saan siya nanonood ng TV gabi-gabi. Doon kami nagtaksil ng asawa niya. Oh, Rael, gising ka na pala. Buti na lang dito ka na natulog. Baha pa sa labas kanina. Bungad ni Elena sa akin nang may malawak na ngiti. Ang bawat ngiti niya ay parang saksak sa konsensya ko. Oo, Len. Salamat sa pagpapatuloy. Sagot ko, pilit na iniiwas ang paningin. Maya-maya ay bumaba na si Marco. Nagkatinginan kaming dalawa. Walang nagsalita. Pero sa kislap ng mga mata niya, alam kong hindi siya nagsisisi. Iyon ang nakakatakot. Ang katotohanan kahit mali. Parang tama sa pakiramdam. Ang bawat pasimpleng dampi ng kamay niya sa akin habang nag-aabot ng kape ay may kuryenteng nagpapatayo ng balahibo ko. Naging routine namin ang paghahanap ng mga lusot. Bilang ninong ni EJ, naging valid na dahilan ang pagpunta ko sa kanila para maghatid ng gatas o laruan. Pero sa likod ng bawat laruang dala ko, may nakatagong mensahe sa cellphone. Pare, may site visit ako sa Calamba. Baka gusto mong sumama. Pakita ko sa'yo yung itinatayong subdivision. Text ni Marco isang hapon. Alam naming pareho na hindi subdivision ang pakay namin. Sa loob ng sasakyan niya, habang binabaybay namin ang kahabaan ng National Highway, doon kami malaya. Doon, hindi kami pare at pare. Doon, kami lang ang dalawang taong uhaw sa atensyon ng isa't isa. Isang beses, nagpunta kami sa isang liblib na resort sa gilid ng lawa ng Laguna. Malayo sa kabihasnan, malayo sa mga matang mapanghusga. Doon, sa ilalim ng mga puno ng niyog, nailabas namin ang lahat. Rael, nahihirapan na ako, sabi ni Marco habang nakasandal sa headboard ng kama sa maliit na cottage na nirentahan namin. Mahal ko si Elena, totoo yun. Pero iba tong nararamdaman ko sa'yo. Para akong nakahinga ng maluwag kapag kasama kita. Yung hindi ko kailangang magpanggap na matigas ako.
Marco, magkumpara tayo. Ninong ako ng anak mo? Anong mangyayari kapag nalaman to? Tanong ko, kahit alam ko na ang sagot. Walang makakaalam. Basta tayo lang. Mariin niyang sagot sabay hila sa akin palapit. Pero ang walang makakaalam ay isang malaking kasinungalingan. Sa isang maliit na bayan sa Laguna, mabilis ang usap-usapan. Isang hapon, habang nasa palengke ako, nakasalubong ko ang isang kapitbahay nila, Elena. O Rael, parang madalas ka yata sa bahay ni na Marco ngayon? Kung sa bagay, magkumpare nga naman kayo. Mabuti yan, nababantayan mo ang inaanak mo. Sabi ni Aling Nena na may halong makahulugang tingin. Simula noon, naging paranoid ako. Bawat sulyap ng tao sa amin kapag magkasama kami sa labas ay tila isang pag-uusig. Pero ang tukso ay parang droga. Habang mas nagiging mapanganib, lalong nagiging masarap. Dumating ang unang birthday ni EJ. Bilang ninong, kailangan nandoon ako. Ang buong bahay ay puno ng mga kamag-anak ni Elena at Marco. Mainit, maingay at masaya. Pero sa gitna ng selebrasyon, hindi ko mapigilang mapatingin kay Marco na buhat-buhat ang anak niya habang nakaakbay kay Elena. Sila ang perpektong pamilya. At ako? Ako ang kumpare na lihim na humahalik sa tatay ng batang binibinyagan. Sa banyo ng bahay nila, habang naghuhugas ako ng kamay, biglang pumasok si Marco at nilakang pinto. Marco, anong ginagawa mo? Maraming tao sa labas. Bulong ko na may halong takot. Miss, nakita agad, sabi niya, sabay halik sa leeg ko. Ramdam ko ang tibok ng puso ko, parang gustong kumawala sa dibdib ko. Ang panganib na mahuli kami sa gitna ng isang party ay nagbigay ng kakaibang thrill na lalong nagpalala sa sitwasyon. Mamaya, sa dati nating tagpuan, bulong niya bago siya mabilis na lumabas ng banyo. Naiwan akong nakatitig sa salamin. Sino na ba itong taong nasa harap ko? Isang ninong na dapat ay ehemplo ng kabutihan. Pero heto ako, nakikipaglaro sa apoy sa loob mismo ng tahanan ng aking kumpare. Habang lumilipas ang mga buwan, ang aming wild confession ay hindi na lang tungkol sa pisikal na pagnanasa. Naging emosyonal na ang ugnayan. Nagsimula na kaming magselos sa isa't isa. Nagagalit ako kapag may post si Elena sa Facebook na magkayakap silang dalawa. Nagagalit si Marco kapag nalaman niyang may lumalabas na ibang tao sa akin. Bakit, Rael? Sino yung kasama mo sa picture? Akala ko ba ako lang? Tanong ni Marco sa akin sa loob ng isang madilim na parking lot. Marco, asawa mo si Elena. Gabi-gabi kayong magkatabi sa kama. Anong karapatan mong magselos? Bulyaw ko. Doon namin na-realize na ang setup naming ito ay hindi na lang laro. May nasasaktan na, may nahuhulog na ng malalim. At sa bawat paghulog namin, mas lumalayo kami sa dalampasigan ng kaligtasan. Isang gabi, tumawag sa akin si Elena. Umiiyak siya. Rael, tulungan mo ako. Pakiramdam ko may itinatago si Marco. Madalas siyang wala, madalas siyang tulala. Akala ko bang magkumpare kayo? Baka may alam ka, Rael. Parang awa mo na. Sabihin mo sa akin. Pagsusumamo ni Elena, napalunok ako. Ang boses ng kaibigan ko ay puno ng sakit. Ang taong nagtiwala sa akin na maging pangalawang ama ng anak niya ay humihingi ng tulong laban sa sarili niyang asawa. Na ako naman ang kasama sa bawat pagkawala nito. Wala akong alam, Len. Baka pagod lang sa trabaho. Pagsisinungaling ko. Iyon ang pinakamabigat na kasinungalingang binitawan ko sa buong buhay ko. Pagkababa ng telepono, napaupo na lang ako sa sahig. Ang ulan sa labas ay tila sumasabay sa bigat ng nararamdaman ko. Alam kong hindi na ito magtatagal ng ganito. Ang sikretong itinatago namin sa ilalim ng init ng Laguna ay unti-unti nang kumakawala. At kapag pumutok ang balita, alam kong walang maliligtas. Pero sa kabila ng lahat ng takot, noong gabing iyon, tinawagan ko pa rin si Marco. Magkita tayo, Marco. Ngayon na. Hindi ko alam kung ito na ba ang simula ng katapusan o ang mas malalim pang pagkalubog sa isang kasalanang pareho naming pinili. Bilang mga ninong
na nawala sa tamang landas. Nagkita kami ni Marco sa isang madilim na bahagi ng baybayin ng lawa ng Laguna kung saan ang tanging liwanag ay ang mga bituin at ang upos ng kanyang sigarilyo. Sa loob ng sasakyan, ang hangin ay puno ng pagsisisi pero puno rin ng hindi maaming pagmamahal. Sinabi ko na kay Elena Rael, ang unang salitang lumabas sa bibig niya na nagpatigil sa mundo ko. Anong sinabi mo? Tanong ko habang nanginginig ang mga kamay ko. Hindi ko sinabi ang tungkol sa atin, pero sinabi ko na hindi na ako masaya, na kailangan ko ng espasyo. Sagot niya habang nakatingin sa kawalan. Pero alam ko, Rael, hindi sapat yun. Nakikita ko sa mga mata niya na alam niyang may iba. At ang masakit, ikaw ang unang tinatanong niya sa akin dahil ikaw ang pinagkakatiwalaan niya. Doon ko naramdaman ang pinakamatinding sampal ng katotohanan. Ang pagiging ninong namin ay hindi lang isang titulo. Ito ay isang pader na dapat ay nagpoprotekta sa pamilya nila. Pero kami mismo ang nagtitibag nito. Sa bawat halik at haplos namin sa dilim, unti-unti naming pinapatay ang tiwala ng isang inang walang ibang hangad, kundi ang buong pamilya. Nagpatuloy ang aming bawal na ugnayan sa loob ng ilan pang buwan. Pero ang wild na pakiramdam ay napalitan ng bigat. Ang bawat pagkakataon na magkasama kami ay nauuwi sa away, sa sumbatan, at sa mga luhang hindi na namin alam kung para saan pa. Hanggang sa isang gabi, habang nag-iinuman kami sa bahay nila, kasama ang iba pang mga kaibigan, hindi na nakatiis si Elena. Alam niyo, parang mas mag-asawa pa kayong dalawa kaysa sa amin ni Marco. Biro ni Elena. Pero ang kanyang mga mata ay puno ng pait at hinala. Tumahimik ang lahat. Ang tawa ng mga bisita ay naputol. Noong sandaling iyon, alam kong tapos na ang laro. Hindi na namin kayang panindigan ang kasinungalingan. Pagkatapos ng gabing yon, kinausap ko si Marco. Sinabi ko sa kanya na kailangan ko nang lumayo. Hindi dahil hindi ko siya mahal, kundi dahil ang pagmamahal na ito ay lumalamon na sa mga taong walang kinalaman. Umalis ako ng Laguna. Lumipat ako sa Maynila at pinutol ang lahat ng koneksyon. Masakit ang bawat araw na hindi ko naririnig ang boses niya. Pero mas masakit isipin na sa tuwing titingnan ko ang litrato ng inaanak ko, ang nakikita ko ay ang mukha ng kasalanan. Lumipas ang panahon. Nabalitaan ko na lang na naghihiwalay din sina Marco at Elena. Hindi dahil nalaman ang tungkol sa amin, kundi dahil sa lamat na hindi na naayos ng distansya. Hanggang ngayon, bit-bit ko ang bigat ng pagiging isang ninong na nagtaksil hindi sa altar, kundi sa mismong tiwala ng pamilyang dapat ay katuwang ko. Pareho kaming ninong at doon sa ugnayang yon, pareho kaming nawala. Mga ka-confess, at diyan na nagtatapos ang ating kwento. Iyan ang kwento ni Rael, isang paalala na ang bawat lihim, gaano man ito kasarap o kabilis sa pakiramdam, ay may katumbas na presyong kailangang bayaran sa huli. Maraming salamat sa inyong walang sawang pakikinig at pagsubaybay sa ating mga kwento rito sa Tagalog Wild Confession. Sana ay may napulot kayong aral o kahit paano ay nabigyan namin kayo ng sandaling pagninilay-nilay sa masalimuot na takbo ng buhay at pag-ibig. Huwag ninyong kalimutang mag-subscribe sa ating YouTube channel na Tagalog Wild Confession para laging updated sa mga pinakabago at pinakamaiinit nating mga uploads. At i-follow nyo na rin ang aming Facebook page na Tagalog Wild Confession. Muli, maraming salamat sa inyong pakikinig. Hanggang sa susunod nating kwentong Tagalog Wild Confession, ingat po tayong lahat.